Wait lang. Live videos. Ito, impeachment. Mga basar. Pakinggan natin to. 2 hours ago. 1-year rule. Nako, marami pala eh. Tambak unconstitutional. Nako, meron tayong mga dinatopic kay Attorney ko na. Kay Attorney Enzo. Ay, Attorney Enzo. Attorney Rene. Pero yung pinakamaigsi na lang muna. Pinakamaigsi. CS declaration 2 days ago. Ito na lang 2 hours. Latest lang to. Kanina lang to for sure. Okay. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers and subscribers dito sa YouTube channel, maging sa aking TikTok account na Bueno Law. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. So sa episode na to ay ating pong tatalakayin yung tinatawag na motion for reconsideration. Yan. Ito ay ating pong pag-uusapan sapagkat hayag po ang ating House of Representatives na sila po ay maghahain ng isang motion for reconsideration sa ating Korte Suprema. Sapagkat ang kanilang isinampa or officially transmitted na impeachment complaint sa Senate Impeachment Court ay binasura ng ating Korte Suprema pagkaraang magsampa ng petisyon ang kampo ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. So pag-uusapan natin ngayon ito. Ano ang ibig sabihin ng motion for reconsideration? Nagdesisyon na ang ating Korte Suprema. Basura ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. So kasi alam nyo, bilang mga mamamayan, no, ang bansang Pilipinas, karapatan nating malaman kung paano gumagana ang ating mga institusyon at kung paano pinoproteksyonan ng batas ang bawat opisyal at institusyon dito sa ating bansa laban sa mga pang-aabuso. So kaya sa episode na to, sagutin natin ang ilan sa mga pangunahing tanong tungkol sa prosesong ito at ang mga legal na implikasyon na magiging dulot nitong desisyon ng Korte Suprema at kung sakasakaling magsasampa ng motion for reconsideration ang ating House of Representatives, ano ba ang mga magiging implikasyon nito sa ating lahat. So sagutin natin isa sa mga katanungan na ibinato sa atin. So sino daw po ba ang pwedeng magsampa ng motion for reconsideration sa pagkakataon na to? Alam niyo po, ang motion for reconsideration ay isang legal na remedyo na eksklusibo lamang sa mga partidong may direktang interest o yung tinatawag na aggrieved party, yung naagrabyado ng desisyon na inilapas ng ating hukuman. Ibig sabihin, hindi basta-basta ito maaaring isampa ng isang sino mang individual na nanonood lamang sa kanto tungkol sa mga kaganapan tungkol dito sa impeachment na to. Kailangan malinaw na naapektuhan ka. No, ang iyong karapatan ay nasagasaan o ang iyong kapangyarihan ay affected dahil dito sa desisyon ng Korte Suprema. So sa kasong ito, sino ba yung naagrabyado? Sino ba yung nag-file ng impeachment complaint? Walang iba kundi ang House of Representatives. Ang siyang direktang naapektuhan dahil sa desisyong pagbabasura sa impeachment complaint laban sa ating Vice Presidente. So ganito yan. Ang mangyayari yan, ganito, ay magkakaroon ng pagkakataon ng ating House of Representatives to file a motion for reconsideration. Kailan mangyayari yan? So kapag natanggap na nila yung impeachment, yung desisyon ng ating Korte Suprema, officially receive na nila, so ang gagawin ng House of Representatives, sila po ay mabibigyan ng pagkakataon na i-challenge ito sa pamamagitan ng pagpapile ng motion for reconsideration sa loob ng 15 araw pagkatapos nilang tanggapin ang formal na desisyon ng ating Korte Suprema. So ito ay nagbibigay ng daan para sa mas malalim na pagsusuri ng ating korte sa sarili nitong pasya upang tiyakin na walang anumang pagkukulang, maling interpretasyon ng batas o procedural lapses. Kaya sa bawat MR or motion for reconsideration, mahalaga ang integridad at detalye ng argumento at hindi lamang ito ginagawa para pahabain ang proseso. So malinaw, ang directly affected by the decision of the Supreme Court is the House of Representatives. Therefore, they can file the motion for reconsideration. So anong nagiging batayan para ikaw naman ay maghain ng motion for reconsideration? Dapat sabihin mo sa Korte Suprema na may grave error in judgment. Dapat maipakita mo, may error of law, may error do sa appreciation of the facts, misapprehension of what the facts. Ito yung maling pag-intindi o pag-evaluate ng korte sa mga facts na iniharap o ipinaliwanag ng lahat ng dalawang partido. Kapag may mali sa pag-intindi o pag-evaluate dun sa findings ng decision, maaaring ito ay igiit sa motion for
reconsideration or kaya nagkaroon ng omission or oversight. Kapag may isang napakahalagang argumento or ebidensya hindi nabigyan ng pansin o hindi na-address ng desisyon ng korte, halimbawa kung hindi na isa alang-alang ang aktual na timeline ng mga reklamo laban sa BP, maaari itong gamitin bilang basehan. So isa pa, dapat mapatunayan mo na mayroong grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. So kapag ang korte ay lumampas sa kanyang saklaw na kapangyarihan, halimbawa, kung sinasabing pakikialam sa isang purely political process tulad ng impeachment, sabi nila, political process to sa amin lang to. Bakit kayo nakikialam dito? No, dapat hindi nyo sinasaklaw. No, kayong mga nasa judiciary, hindi nyo dapat pinakikialaman. There should be no encroachment ng mga powers namin because this is a purely political process. So, kung mapapatunayan mo na dapat hindi nakikialam ang ating Korte Suprema sa isang political na proseso, pwede nilang i-reconsider yan at pwedeng balik pa rin ang kanilang sariling desisyon. So, isa pang katanungan dito. Did the Supreme Court overstep its bounds in reviewing what Congress considers a political act? Isa pang mahalagang katanungan ay ito. Yun daw po bang ating Korte Suprema ay nag-overstep sa kanyang pag-exercise ng judicial power of review? Sapagkat alam niyo naman kasi ang impeachment process ay itinuturing na isang purely political. Sali na sa Royal Collect and Win. Collect 6 caps and redeem. Wait lang. Process. At sa ilalim ng Doctrine of Separation of Powers, ito ay dapat ay ini-exercise lamang ng House of Representatives o kaya ng Senado. So hindi ito dapat pinakikialaman daw ng ating judiciary. No, ito ay lagpas na raw sa kanilang kapangyarihan to conduct a review of what they call as purely political act. Pero kung titingnan po ninyo ang Article 8, Section 1 ng ating 1987 Constitution, ang Korte Suprema ay binibigyan ng kapangyarihan upang suriin ang kahit anong government action na may tinatawag na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Ibig sabihin, no, kapag political ng isang usapin, gaya ng impeachment, no, kapag may halatang paglabag na sa batas o sa Constitution, pwedeng pumasok ang judiciary, no? Dahil yan ang kaibahan ng lumang konstitusyon sa bagong 1987 Constitution. May expanded power, judicial power to review ang ating Korte Suprema. Hindi porket political process yan, hindi na pwedeng pakialaman ng ating mataas na hukuman. Pwede pa rin i-review ang inyong political actions if it can be justified that there is a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So hindi naman to pwedeng tawagin panghihimasok ng judiciary. Sa halip ito ay yung tinatawag natin na sa ilalim ng prinsipyong checks and balances, no, na isang mekanismo para magpunahan ng tatlong branches of the government. Pag nagkamali yung isang branch, pwedeng punahin yan sa ilalim ng kanyang kapangyarihan na ibinibigay ng ating saligang batas. Bawat isa sa kanila pwedeng manita. Yan ang sinasabi sa ilalim ng checks and balances principle, no, sa saligang batas. Kung pinayagan ng Kongreso na lumabag sa mismong mga patakaran sa impeachment gaya ng one-year bar rule, maaaring lumitaw na wala ng proteksyon ng mga impeachable officials laban sa harassment. Kaya ang papel ng Korte Suprema dito ay tiyakin na kahit ang mga political acts ay sumusunod pa rin dapat sa mga limitasyon. May mga limitasyon yan no? Nung sa bawat responsibilidad, sa bawat obligasyon ay mayroong limitasyon. Sa mag-asawa nga di ba? May limitasyon. Marami nating desisyon ng ating Korte Suprema tungkol sa mga limitasyon ng mga responsibilidad at obligasyon ng mag-asawa. No? Yung kanyang pitaka, huwag pakikialaman, lalo na pagbagasweldo. No, it's a joke. No? Okay, so sa ilalim ng patakaran ng ating Korte Suprema, ang motion for reconsideration ay kailangan ihain within 15 days, calendar days yan mula sa pagtanggap ng kopya ng desisyon, kailangan ay makapaghain ka ng motion for reconsideration. Ito ay isang karapatan na ibinibigay sa tinatawag na aggrieved party upang kumbinsihin ang hukuman na, oy, pwede bang paki-reverse mo naman yung iyong desisyon kasi marami akong nakitang grounds, no, yung mga nabanggit ko kanina, na pag nabasa mo,
no, you will be able to determine and you will be able to realize na nagkaroon ka ng pagkakamali. Kaya kinakailangan palitan mo yung naunang desisyon. Yun po ang isa sa mga pakay ng motion for reconsideration. Pero kailangan i-file mo yan within the period of 15 days upon receipt of the formal decision of the Supreme Court. Pag nag-lapse yung 15 days at hindi ka nakapagsampa ng motion for reconsideration, the decision of the Supreme Court will become final and executory. Wala ka ng apila kasi na-decision na ng Korte Suprema and bank. Ibig sabihin, lahat sila nag-participate doon sa discussion, argumentation ng iyong kaso. So, importante yung 15-day rule, dapat i-exercise mo yung right mo within that period. So, last chance mo na yan. No? Yan ang iyong pagkakataon, no? Na magsumite ng malinaw, sapat at makatwirang paliwanag kung bakit kailangan baguhin ang naunang desisyon ng Korte Suprema. So, ano mangyayari kapag na-deny yung MR? Pag na-deny yan, wala ka na. Binasura na ng Korte Suprema yung motion for reconsideration. Ang kanilang desisyon ay magiging penal at executory. Ibig sabihin, pag penal na yan, wala nang api-apila dyan. Supreme Court na yan. Pinakamataas ng hukuman na yan. So, nagsasara na ang kortina ng entablado. Wala na yung mga possibilities na pwede ka pang magpa-review ng iyong kaso. So, dahil dito, ang ruling ng nagsasabing walang bisa ang impeachment complaints, no, laban kay VP Sara Duterte ay opisyal ng bahagi ng jurisprudence. Obligado na lahat ng sangay ng pamahalaan ng House, ang Senado, ang Executive na sundin ang desisyon na ito. Hindi pa pwedeng ituloy mo yung impeachment process. Hindi pa pwedeng pag nag-convene na uli ang ating Senado at yung impeachment court ay sasabihin nila, ay tutuloy namin to sapagkat kami ang may kapangyarihan. Ang Senado has the sole power to hear and decide all impeachment cases na isinampa sa kanila. Hindi pa pwede yun. No? Kasi diniklara sinabi na nga ng Korte Suprema doon sa kanilang desisyon, unconstitutional, yung impeachment at sinabi doon ng Korte Suprema na ang Senate Impeachment Court ay walang jurisdiction to hear and decide the case because yung proseso na pinagdaanan ay nagbabiolate doon sa 1-year bar rule at ito ay wala kang jurisdiction kapag ganyan may violation ka sa proseso at doon sa 1-year bar rule. Okay? Alam mo, there is another good question here. Ang tanong sa akin, kung sakasakaling nagpumilit ang Senado na ituloy ang impeachment trial, pwede ba yan? Despite the fact that there is already a final and executory decision ang ating Korte Suprema declaring the impeachment as unconstitutional. Alam niyo po ba, kasi itong sa ilalim ng judicial supremacy, ang desisyon po ng Korte Suprema ang siyang may pinakamataas na kapangyarihan pagdating sa interpretasyon ng batas. Kapag ito ay binaliwala ng ating Senado, hindi lamang nito nilalabag ang desisyon ng Korte, sinisira rin nila ang prinsipyo ng rule of law. So hindi dapat pilitin ng Senado na magkaroon ng impeachment trial dahil ang desisyon ay magiging final and executory the moment the motion for reconsideration ay ni-reject, dininay, dinismiss ng ating mataas na kapulungan. So kapag pinilit yan, magkakaroon ng constitutional crisis, isang sitwasyon na maglalagay sa dalawang co-equal branches ng gobyerno sa banggaan. Parang nagkaroon tayo dito ng dalawang sasakyan, nagbanggaan, nagka-clash sila. So hindi magandang tingnan, magkakaroon ng constitutional crisis ang ating bansa pagdating sa ganyang sitwasyon na ipipilit ng Senado. Tsaka isa pa. Forgot your name. Keep cool. Wait lang, Mabsad. Oops. Kung sakasakaling pinilit nila yan, may final decision ang constitutional. At ang Senado ay nakakuha ng sapat na boto upang i-convict ang ating Vice President. Ano mangyayari doon sa final decision of conviction ng ating Senate Impeachment Court laban sa Vice Presidente? Sa kabila ng meron naman ditong umiiral na final decision ng ating Korte Suprema na dinideclare ang impeachment as unconstitutional. Pag sinabing unconstitutional yan, ang Senate Impeachment Court ay nawawala ng jurisdiction. Pero pinilit nila na ipagpatuloy ang impeachment trial. So therefore, if they will arrive in a decision convicting the Vice President, the decision will become null and void.
because they do not have the jurisdiction to hear and decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Hindi po ako ang nagsasabi niyan. Ang batas natin ang nagsasabi niyan. Lalong-lalo na doon sa prinsipyo, doktrina ng jurisdiction. So kasi, ang sabi ng ating batas, kapag ikaw ay nag-hear, nag-decide ng isang controversy, ng isang usapin, ng isang reklamo, ikaw naman ay walang jurisdiction pala doon sa kaso na yun, ay kahit na pinagpaguran mo yan, pinag-aralan mo yan, at nag-decide ka whether in favor or against, no, doon sa party na pinapaboran mo, ay null and void ang iyong decision if you do not have the jurisdiction. Malinaw ang sinasaad sa desisyon ng ating Korte Suprema sa kasong ito ni Vice President Sara Duterte na kapag ganung klase ang proseso na ginawa sa ating mababang kapulungan, nagkakaroon ng unconstitutional ang nasabing proseso. Dahil dito, walang jurisdiction ng Senate Impeachment Court. So sayang lamang ang magiging pagod ng Senate Impeachment Court. So hindi pa pwedeng ituloy yan. Ituloy mo, sabi ni Bam Aquino, we are ready to begin the impeachment trial. Siyempre, hindi naman abogado si Bam Aquino. At meron ding iba na nagsasabi, sige, tutuloy namin. No? Ready na din kami. No, may ilang pang senator na nagsabi no, pero yung mga nagsasalita na yun ay mga hindi abogado. So hindi nila napag-aralan sa remedial law na kapag ikaw ay walang jurisdiction at ikaw ay nag-decide sa isang reklamo, ay null and void ang desisyon at yan ay walang bisa. Kung sakasakaling nag-decide ka, nagpumili ka, mapepuwersa mo ba ang Vice Presidente to vacate her office do sa office of the President? Definitely no, because what the lawyers of the Vice President will do is to question the decision of the Senate Impeachment Court at sasabihin ito, null and void yan. Wala kang jurisdiction, ba't ka nag-hear and decide of this impeachment case against the office of the Vice President? So hindi pa pwede yun. So you cannot force the Vice President to vacate the office and you cannot declare her as perpetually disqualified to hold public office. Yan ang isang parusa kasi na ibinibigay sa isang impeachable official who will be convicted by the Senate Impeachment Court. Okay? So, ano pa ba isang question? So, hindi pwedeng baliwalain ang desisyon ng ating Korte Suprema. Sabi ko nga sa inyo kanina, judicial supremacy yan. Lahat ng kanilang desisyon pagdating sa interpretasyon ng batas ay kailangan igalang at irespeto at sundin ng lahat ng branches of our government. So, hindi po pwedeng baliwalain yan. Okay? Alam niyo po, ang mga kaganapan ngayon sa ating bansa ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng paggalang sa proseso, paggalang sa batas, lalong-lalo na paggalang at pagbibigay respeto sa ating saligang batas. Bilang mamamayan ay tungkulin po natin na batayan, suriin, at kung kinakailangan, i-criticize natin ang different institutions. No? Pero kailangan kapag tayo po ay nag-criticize, it must be constructive para mabigyan din natin ng protection ng ang integridad ng ating mga institusyon. Ang legalidad kasi ay hindi lamang tungkol sa usaping teknikalidad. Ito ang pundasyon ng ating demokrasya. Kapag pinapayagan nating mapalitan ng politika ang ating mga batas, nawawala ang proteksyon ng karapatan. At ang kapangyarihan ay nawawala sa kamay ng ating mamamayan. So hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming salamat. Mga attorney, thank you very much. Gumaganda. At least meron na siyang mga nag-i-improve sa vlogging si Attorney Rene. Mabasat, meron na siyang, siguro may editor na to ngayon. Alright. Sige, yung binabagit ni Attorney na susundin nga Supreme Court, talagang ganun naman talaga. Kaya nga sinabi ng Malacanang, we respect, kahit yun nga lang, we don't agree yung sa decision kasi nga nakita na lang may mali. Pero mabsat ito, yung Supreme Court, yung Senado mabsat, mukhang tawag nito, mangyayari bukas, itutuloy nila yung impeachment. Pero siyempre, pakinggan natin kay Batang Batang Maynila ba yun? Wait, si Batang Maynila. Pinapay niya ba si NN? Batang Maynila.